Patuloy ang pag-explore ni Matthew Wright sa free agency ng Japan B-League. Ayon sa report ay umuwi muna si Wright sa Pilipinas dahil buntis nga ang kanyang asawa. Pero ayon kay Matthew Wright na wala pa siyang balak na bumalik sa PBA sa ngayon. Sa panibagong post ni Sir Homer Sison ay may offer naman kay Matthew Wright ang Japan B-League ng 40 to 45,000 US dollars per month. Ngunit hindi pa nga niya ito tinanggap dahil may 4 pa na B-League teams ang nakipag-negotiate sa kampo ni Matthew Wright. Umaasa pa rin si Wright na may mas malaki pang offer sa kanya ang Japan B-League, habang si Bobby Ray Parks naman ay posibleng bumalik sa PBA dahil ayon sa kampo ni Parks na open naman siya sa PBA return. Samantala, puspusan na nga ang pagpapakondisyon ni Kai Sotto para sa paparating na Olympic qualifying tournament. Sinakripisyo ni Kai Sotto ang schedules nito sa mga minicamps nito sa Amerika para lamang sa naturang tournament. Well, noong nakaraan nga mga idol ay nag-update nga si Sir Homer Sison na nag-offer umano kay Kai Sotto ang ibang mga B-League teams. Eto mga idol, sa panibagong update natin kay Kai Sotto ay meron na daw itong B-League team etong si Kabayan. Pero hindi nila sinabi kung anong team yon. Isa lang ang sigurado tayo mga idol. Napakalaki siguro ng offer na yon kay Kai Sotto. Duda ako mga idol na mukhang ginaya nito ang ginawa noon ng Hiroshima Dragonflies na kung saan ay mapawalang bisa lamang ang kontrata ni Kai Sotto sa Japan kung may mga NBA teams ang kukuha sa kanya. Mukhang nabitag na yata sa laki ng offer ang kampo ni Kai Sotto, ano? If ever na makapaglaro si Kai sa Japan next season, ay mukhang lumalayo na ang NBA dream ni Kai Sotto. Talagang nabitag ang Wasserman sa laki ng offer ng Japan. Alam naman natin na malaki ang offer ng kontrata ng Japan pero wala pa silang mga B-League players ang naipasok sa NBA. Dapat kasi sana Europe, G-League or NBL Australia maglalaro si Kai Sotto kung gusto nitong pumasok sa NBA, ano?